guys, what's up? So, ayan, andito na naman kami. Kasi nga, 'di ba, may mga ayun. So, bakit nga kami napa-vlog ng wala sa oras? Char, talaga nang nagla-vlog naman tayo. Pero, this is a random vlogging ngayon. Syempre, it's a beautiful morning, pagkatapos ng bagyo, 'di ba? Here comes the sun Nice. ulit. Ayun, so, I hope mapakita namin sa labas, pero wag na lang. But anyway, yun nga. Sa mga bago nating subscribers, thank you so much. Sa mga viewers natin, grabe. Ang dami naming viewers for the past 2 days. So, umabot na tayo ng libo-libo. Ayan, Dami thank din you so bashers. much. And dami din bashers. Where in fact, we appreciate, di ba? And punta tayo dun sa issue ng na-post namin before a year ago na ang title is ayan, ayaw namin sa Germany. So, I don't know kung yung mga iba is pinanood na talaga or pinanood hanggang sa huli or nakita lang yung thumbnail na ganito ganyan and then nag-comment, diba? For us naman, wala namang sakitan ng loob, hindi kami nasasaktan sa mga bashings. Pero just to clarify din naman, 'di ba? Mahirap naman kasi syempre for example, bibisita kami sa Germany, tapos along the way may makita kaming tao, tas yun pala yung basher na yun. Sasabihin kayo yung ganito ganyan. Ayun, yung lang namin is we wanted to clarify things, lalo na kapag hindi mo napanood ng whole. Ayan. So, sasabihin namin ulit, ayun, sa mga new subscribers, sa mga new viewers natin, part 2 ito ng previous naming video. So, we are nurses by profession. We work sa Germany for almost 3 years. And now, after yung sa mga nangyari, after 3 years, and here we are here in the Philippines right now, doing business, doing freelancing, work from home, business from home, kasi nga nandito lang kami sa bahay, and we are not practicing nursing anymore. Ayan. So sa mga taong nagsasabi, yung sa mga bashers na tamad kami, no, yung dun sa related doon sa previous video, guys, for me, like 20 years old, I started working na na pagiging nurse, 'di ba? Naging OFW ako noon at the age of 20. And yung mga nung nag-aaral ako, alam mo 'yon, yung parang nagbebenta ako tumutulong ako sa family, nagbebenta sa palengke. So talagang hindi mo masasabi kasi na dahil lang sa thumbnail na 'yon, sasabihin mong tamad yung tao, or maybe umalis ng Germany kasi tamad ka. Alam mo 'yon? Pero lang, siguro, nakita lang niya yung thumbnail, pero hindi niya plinay. Hindi plinay. Siguro tamad mag-work as a nurse. Oo. And tamad, masipag tamad manood. Pero masipag kami, guys. Oo, Masipag magnegosyo siguro. Kasi, ayun, hindi lang naman isa yung negosyo namin ngayon. Madami. So, ganun talaga. Siguro yun yung kanya-kanyang path choice natin. tayo. So, we are just sharing our experience. Malay mo, may makarelate, or malay mo, may makanood from the Philippines na nag-a-apply as a nurse. May mga din kasi kami dun advices kami, what to do, or what to consider kapag nagpipirma ng contract, or kapag nandun ka na sa Germany, ano yung mga precautions, di ba? Kaya nag-advise kami doon. Di ba yun naman ang content? Oo, yun naman. And yun, to summarize yung nangyari nga sa amin, kung ikaw nanonood ulit, at least ito mapapakinggan mo ulit. Doon sa previous naming company kasi, quote unquote, yung agency dito sa Philippines, last year ba yon or this year, nakot sila. I mean, na raid. Yan. Actually, pa sa TV yan . So, sila yung tumulong sa amin na pumunta ng Germany. Nung nandun kami sa Germany, yung company, yan yung company na napapasukan, employer. Yung employer namin, at first, mabait sila. So, hindi sila German ibang lahi.
Okay? So, sa mga nagsasabi, sa mga bashers natin na porket bureaucratic daw yung mga Germans, hindi sila German, guys. Ibang lahi sila. Okay? Pero, nasa Germany na sila for a very long time. So, Germans na din. So, ngayon, nung nandun na kami, pinapakita nila na they are so nice. Tapos, nagbibigay sila ng gifts. Ano pa? Mga ganon, yung pakain. So, very special yung treatment sa amin mga Filipino. And hindi lang naman kami, yung mga Filipinos nandun. Okay, hindi lang kami. We are mga 10 kami na Filipinos na nandun. So, we are working there. So hard, ha? Hindi kami tamad. So, 21 days na oo, duty natin noon. 12 hours a day, 21 days, and here, yan yung nakasulat, diba? Ilang hours supposed to be per week? Nakalimutan, 40. Mga ganon, no? In a month, 15 days work. 15 kasi nga 12 hours. So, yung trabaho namin doon is travel nurse. So, pupunta kami sa pasyente, bahay ng pasyente. Wala kaming auto or wala kaming sasakyan. Nagbabas kami, nagtitrain kami, maaga kami nagigising. Where in fact, ako, yung pasyente ko, 2 hours away. So, kailangan kong gumising 2 hours before my work. O, kung 7 o'clock yung shift, 7 to 7, so sabihin na natin 7 a.m. So, gigising ako ng alas 5 kasi I have to run, I have to catch my train or yung bus kasi nga sobrang layo. Okay, so yan pa lang, di na kami tamad. Nice. Okay, so ngayon, yung nangyari kasi is after a year, over a year, na-found out namin, meron kaming kasamang Filipino. So, na-found out niya na medyo may discrepancies dun sa papers na binibigay. So, sila, syempre, yung maganda yung pinapakita nila, walang translations na binibigay. Kumbaga, iaano sa amin. Tapos, syempre, kami naman trusted, di ba, mabait. Tapos kami, alam mo yun, pupunta ka sa Germany na hindi mo naman alam lahat ang words chat, ang words, di ba? So, syempre, blah, 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 i-explain nung secretary na ganito, ganyan. So, kami naman, syempre, kampante, pirma ng pirma. Yan yung hindi nyo dapat gawin, di ba? So, advice namin sa mga bago, wag nyong gawin na pipirma na lang. As much as possible, hihingi kayo ng English translation. No matter what. Kasi nga, di ba, kailangan yung basahin lahat. So, yon. After na found out nung kasama namin, yung discrepancies, madami discrepancies ng taxes, hindi pala sila nagbabayad ng taxes namin for the past months. Tapos, yon. Ano pa ba yun? And then, nakalimutan ko ng mga basta, maraming discrepancies. And yung mas masahol doon is that, pinag-duty kami kahit off namin. Okay? Noon, at first, nag-duty kami, tapos kapag may absent, tatawagan kami kapag off namin, where nag-oo kami. Okay? Nag-oo kami kasi nga, gusto namin makahelp, gusto namin na, di ba, to give back doon tayong mga Pilipino, to give back naman sa pinapakita ng employer, di ba? So, pasok kami. So, nung time nang nalaman na namin yung mga discrepancies, hindi pa namin actually sinasabi about it. Okay? Wala pang kaguluhan. At that time naman, sinasabi nila kapag ito na, even off namin, naging mas masahol pa sila niyan. Kapag off namin, pinapa-duty kami, pag sinabi naming no, papagalitan kami. Okay, wala kang, yung isa naming kasama na Filipino, sinabi niya na, mabait yun, hindi pa yung nag-absent. Tumawag yung laytong namin or yung PDL namin na, ganito, mag-duty ka, wala si ganito, mga akalahi nila. Wala si ganito, absent siya for ganito. Tapos, yun naman kasama namin na Filipino, sabi niya,
no, parang ayoko. Parang nag-ano siya, first time yon sabi siya, no, hindi ako makakapasok. Alam mo ba na minura siya? Okay, minura-mura siya, minura-mura talaga siya. Kung ano-ano yung mga sinasabi ng PDL na yon, diba? First time. And that itself, umiyak yung kasama nating Filipino. Okay, so, sinabi niya sa amin. Tapos, ang masaklap pa doon, pati kami, tumatawag siya. I mean, tatawagan niya every, parang 1 week, wala kaming pahinga. Diba? And then, nadadagdagan na yung mga issues. Yung mga hindi namin nakita noon na mga issues. Okay, to name some, hindi ko na divulge. What? Nice. Sasabihin, okay, kung ano yung lahat. And, Panoorin na lang. oo. Siyempre, 3 years na din. Yung marami na din nangyari. And then, after that, may tumulong sa amin na taga-Bon. Okay. Binasa niya lahat, yung mga nangyari. Nag-file na kami ng case. Ito nag-file kami sa court. Sa mga nagsasabi na bakit hindi namin final or kung totoo man yung dumaan kami sa korte. Ang mistake namin is hindi kami kumuha ng Rex Versicherung, which is the attorney insurance. Okay? So, sa mga bago na naman, very important yan kasi hindi nyo alam kung anong pwedeng mangyari, okay, in the future. Kaya kumuha kayo ng Rex Versicherung. So, sa amin kasi, sa case namin, hindi kami kumuha, wala kaming idea about it. Okay? So, ang binabayaran namin per session was €200 per session. And doon itself walang nangyari kasi nga pandemic. Okay, pandemic, walang nangyari. Hindi namin nakuha yung mayroon pa akong 3 months total overtime. Imagine that, overtime na hindi ko nakuha, hindi nila binayaran. Second is that kung alam nyo lang, doon sa apartment namin, andon kami lahat, naka-close lahat ng mga windows, ng doors, tapos yung employer, yung PDL, klingal sila ng klingal, ring sila ng ring sa door, 'di ba? Alam mo yun, yung fear, kasi may mga threat na din sa emails na kapag hindi kami nagpakita, hindi kami sumunod sa kanila, ipapadeport kami, blah blah blah, ang dami nilang sinasabi. Okay? Pero we are protected doon sa mga sumusuporta sa amin ng mga Filipinos. Dumating na din sa point na sinumbong na din namin sila sa POEA, sa embassy, Philippine Embassy doon sa Verdi. Tama ba yon? Verdi. Okay? So yung Verdi, that is the labor group ng Germany. So ngayon, sa mga hindi nakapanood, 'di ba? Much na lang na wag kayong mag-bash kasi at some point wala kayo doon sa situation na 'yon. Okay? And to the fact na ginawa naman namin lahat. Gusto pang i-publish sa radio Oh yung yeah, situation oo. natin. Actually, hindi lang radio, sa TV. I-interview kami, sasabihin, alam mo yun, ikakalat lahat sa buong Germany yung naging situation. Kasi nga, 10 nurses, Filipino nurses, nag-mass resignation because of it. Diba? Hindi ko man masabi yung gravity ng nangyari. Kung alam mo lang yung fear na naramdaman namin noon, as in grabe guys. Okay? Pero because of that, madaming mga tumulong na na-release kami ng secretly, sabi na natin, secretly nakalabas kami, mga hapon or gabi ata kami bumiyahe noon. Hindi, maaga. Kasi nga, feeling namin may nagmamanman, susundan kami, ganun. So, nung nandun na kami sa Bon, may mga messages pa din. Nag-file kayo ng resignation? Oo, pero yun nga. Nung pumunta kami sa Bon na ganyan, marami pa kaming mga messages na natatanggap, emails na alam nila yung pinag-aanuhan namin,
saan kami nakatira, mga ganon, saan kami nag-work. Yun, so, for the, mga 3 months din na ganon, na parang andun yung fear, na kapag naglalakad kami, may nagmamanman, yung parang feeling mo, yung babarilin ka nang wala sa oras, parang ganon. So, ayun, yung fear, diba? Ano pa ba? And good to say, after a year of staying sa Bon, naging okay naman, naka-move on naman ang lahat. Yun lang talaga, after namin na naka-exit doon sa company na yon, may mga Filipinos na nagoyo din, di ba? So, the same situation, mas naging grabe pa nga yung mga naging situation ng mga Filipinos. I don't know kung napapanood nila to. So, yung situation nila, hindi sila maka-out up until naka-exit na din sila doon sa employer na yon. And now, I guess, wala na ding mga Filipinos, pero operating pa din yung company na yon, pero hindi na sila tumatanggap ng mga Filipinos. Yun yung nangyari. So, oo. Kaya nga napapa-smile na lang kami sa mga comments, mga ibang comments na yan, 'di ba? Kasi we know na nandiyan kayo sa Germany for a very long time na. You stayed there. You're so lucky kasi iba din naman yung situation namin, 'di ba? And we didn't choose naman yung situation na yon. And we are here to share kung anong nangyari. Hindi naman yung paninira sa Germany. Where in fact last year nag-tour kami doon. Namasyal kami, binalikan namin yung workplace namin, yung mga friends namin doon. Ilang days, mga 5 days ata, 1 week, 'di ba? We stayed there for a couple of days, then bumalik sa Pilipinas, mga ganon. So, hindi namin sinisira ng Germany for those Filipino nurses or Filipino workers na pupunta doon. Diba? You can work. Germany is a beautiful country. Yun lang, we want to share kung anong na-experience namin para hindi nyo at meron kayong idea kung ano yung dapat nyong gawin. Okay? Yung tip lang talaga namin is read your contract, ask for English translation, and alam mo yun, kung off mo, di ba, wag kang dun sa una, kasi ang kasi natin na mga Filipino, parang kapag may sasabihin sila, oo ka na lang, oo, okay, wag ganon. So dito sa Pilipinas ganon, di ba? Pero kapag off mo, just say no. Kasi pag dumating yung araw na masasanay kasi yan sila masasanay sila. At least alam nila na nagno-no ka. At be firm lang sa mga decisions. Be firm lang sa mga, alam mo yun, kung alam mong mali, sabihin mo sa kanila. Huwag yung parang yes ka lang ng yes, yes ka lang ng yes. Okay? So, ano pa ba? For you, before tayo mag-end. Panoorin nyo yung mga ibang videos para at least, ewan ko. So, thank you so much sa mga viewers natin and yung mga sumusuporta sa atin and yung mga nakaka-relate sa atin. Thank you so much. Okay lang na may bashers, di ba? Okay lang naman. Para at least meron kaming idea kung ano yung mga next na videos na pwede namin itakal. Ayan. So, thank you so much mga kanegosyante, and wag niyong kalimutan na i-like, i-subscribe kung di pa kayo nakasubscribe, and please comment down below kung may mga concerns ka. We will do our very best para matulungan ka. Thank you so much and have a good day.